ng sabay-sabay. Verse 13, ready na po? Ready, read. And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is that he eateth and drinketh with publicans and sinners? When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. O Father in heaven, as we come to you with your word, with this passage of Scripture, we ask, O God, that may you guide us with thy Holy Spirit so we may understand the message tonight. And I pray, O God, that help me as a preacher of your word, as a messenger, and prepare the hearts of the people so they may ready to accept your word and help us to apply it in our life. Thank you, Lord, for our pastor. Thank you, Lord, for brothers and sisters that are here. We love you, Lord, and we leave it all to you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Palitan ko lang tong Bible ko kasi maliit. Chapter 2. So, last time, nag-aral po tayo mula sa chapter 1. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, bago tayo humagot ng mga prinsipyo dito, ay papaliwanag po muna natin yung mga verse na hindi po natin naiintindihan. So, last time po na nag-preach tayo dito, nandito po tayo sa Mark chapter 1. Nung nakita po, when Jesus Christ moved with compassion, chapter 1, verse 41. Nung hinawakan siya, no? When Jesus touches us, and Jesus moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and said unto him, I will be thou clean. Now, after that, pagdating ng verse number 44, meron na namang 44, inutusan niya si Jesus Christ. And 45, pinagkalat niya yung tungkol kay Jesus Christ sa kanyang ginawa. And pagdating ng chapter 2, kaya naman kung saan magpunta si Jesus, maraming paparazzi, maraming sunod ng sunod. Kasi nga, dahil gusto nilang makakita ng miracle. Kaya dito sa verse 1 hanggang verse number 12, makikita natin yung account ng 4 na magkakaibigan na dala-dala nila yung kaibigan nilang paralyzed. At nung nakita ni Jesus Christ yung kanilang pananampalataya, kasi nga binutas nila yung house top, pinagaling ng Panginoon at pinatawad niya yung kasalanan ng lalaking ito dahil sa pananampalataya ng 4 na magkakaibigan. Ganon din yung taong paralyzed. Pagdating ng verse number 13, mababasa po natin, And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. So, wag natin kakalimutan na ang mga miracles ni Kristo, ito ay palatandaan. Pero hindi ito ang kanyang pinaka-mission. Hindi pumunta si Kristo para mag-miracles lang. Ito ay upang ang tao ay yung tinatawag na assurance, or it is just a secondary thing. But the main focus of Jesus Christ is to teach about the kingdom of God. Kaya nakalagay dyan, and he taught them. Tinuruan niya sila. Pagdating ng verse number 14, and as he passed by, he saw Levi.
So, yung iba-iba yung pronunciation dito. Yung iba Levi, yung iba Levi. Kahit ano dyan, tama. Yung Levi, yung Levi's na pantalon natin, dito yung galing yung sa tribe of Levi. Mga Hudyo ang may ano yan. Ang may gawa ng brand na yan. Levi, the son of Alphaeus. Now, sino si Levi? Si Levi ay isang sa pangalan ni Matthew. So, si Matthew at saka si Levi, isang tao lang. Okay? Levi and Matthew, same person. Nakaupo siya, sitting at the receipt of custom. Now, we need to unpack these words, receipt of custom. So, pag naiisip natin yung custom, naririnig natin yung word na custom, ano ang naiisip natin? Yung custom, di ba? Yung laglag bala. Hindi, joke lang. Yung sa airport. Okay? Pero, ang custom dito, yung maniningil ng buwis. Okay? O sa panahon natin ngayon, Bureau, BIR. Ano ibig sabihin BIR? Ha? Ayun. Tama. Revenue. So, sa madaling salita, taga-singil or taga-kuha ng tax itong si Levi o si Matthew. Okay? And he said unto him, follow me. And he arose and followed him. Now, parang, bakit kaya yung mga apostol at mga disipulo naka-record kung paano sila tinawag ng Panginoon? Or sino sila dati bago sila sumunod sa Panginoon? Now, itong receipt of custom, taga-singil ng buwis. At si Levi, as a Jew, tandaan natin na nung Roman time, na ang mga Romano, Greco-Roman word, pag sinabi mong Greco-Roman word, Hellenized, ang isip nila, ang language nila Greek. Pero ang government ang namamayagpag. At ang mga Romans, ang salita nila hindi Greek, Latin. Kaya sa Bible, sa New Testament, may mga ilang mga Latin words, like yung phalangium, yung pinanghapas kay Jesus Christ. So yung Roman Empire, when it comes to the affairs of the Jewish, sila yung pinababayaan nila mga Hudyo. Okay? Pinahayaan nila. Kaya nga, nung si Jesus Christ, dinala kay Pilato Diba? Sabi niya, sa inyo yung mga Hudyo. Pero sabi ng mga Hudyo, sa batas namin, siya ay karapat-dapat na patayin. Pero sa Hudyo, ay sa mga Romano, hindi. Now, during their time, kapag ikaw ay isang Hudyo, and Levi is a legit Jews, and you are working to the Roman government, that means you are a traitor. Traidor. Di ko alam kung natandaan nyo, mayroon na akong example dito, si Quisling. Yung Quisling, that is a synonym for traitor, traidor. Nung time ni Hitler, ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya sa mga Nazis. So yung mga Nazis, yung mga gustong pumatay sa yung tinatawag na gustong alisin sa history ang mga Hudyo. Okay? Anti-Semites. Now, itong si Quisling, nakipagkaibigan siya sa mga Nazis in favor na yung kanyang bayan ay hindi alipinin ng mga Nazis. Pero, ang tingin sa kanya ng mga kababayan niya, hindi pagtatanggol ang ginagawa mo sa amin. Kundi, ikaw ay isang traidor. You're working with the Germans, with the Nazis. Now, dahil doon, yung pangalan niya, yung last name niya, Quisling, naging synonyms as a traitor. So imagine, you are a Jew and you are working in the government. Naniningil ka ng buwis. At ang tingin sa'yo ng mga kapwa mo Hudyo, traidor ka. Bakit? Kasi underdog ka ng mga Romans. Naintindihan natin yung underdog?
kapit sa leeg, ha? Yan. Or alipin, sunod-sunuran, aray ko. Yun yung underdog, traidor. Kumbaga, ang pangit mong kausap, ang pangit mong ka-jamming, ang pangit mong ka-fellowship. Kasi traidor ka. And look at Jesus here, knowing that stigma in a social life of this Jewish, sinabi niya kay Matthew, follow me. At ang nangyari, nakita siya ni Matthew, ni Levi, and then sumunod ang si Levi sa Panginoon. And in verse number 15, sensya na kayo, medyo mabagal ako magpaliwanag ngayon. Iniantay ko kasi yung mga late eh. Ayan o. Mga 7:30 may mga dadating pa yan. Pag may dumating yan, bibigyan na natin. Diyan pa ba kayo? Pinapaliwanag pa lang natin yung yung mga verse. And it came to pass, look at your Bible. So, nagdaan ng mga oras, mga sandali, that as Jesus sat at meat in his house. Now, sino yung antecedent dito ng his? Pag sinabi mo antecedent, pinatutunguhan, itong pronoun na to, ano yung antecedent dito? Sino kaya yung his dito? Sino mong sagot? Kaya Brother Raymond, sino yung his dito? Ha? Sino? Aray ko. Ako nga nagtatanong, akong tinanong mo. Si Brother Adrian, sino yung his dito? Very good. Okay? Pumunta si Jesus Christ sa bahay ni Levi, ni Matthew. At anong nangyari? Many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples. Wait lang. Parang pag binasa natin, normal lang. Pero time nila, parang ganito yan eh. Is it unnatural if you will see Pastor Bong or Pastor Rap or me, pagkatapos ng sabungan dyan sa Taytay, yung mga sabungero nag-iipon-ipon at kakain sila sa karinderya or sa bahay ng isang sabungero at nandun kaming tatlo ni Pastor Bong tsaka ni Pastor Rap. It is so unusual. Why? So parang ang nangyari dito, sabi ng mga scholars, merong event sa bahay nila Matthew. Baka birthday party or whatever, we don't know. Many publicans. Now, sino yung mga publicans? Ang mga publicans, si Matthew ay publican. Ano ulit yung mga publican? Mga tax collector. And if you are a publican, you are associated or you are also called as sinners. Bakit? Tax collector, underdog ng Romano, traidor na. Pero ang tingin pa sa'yo ng mga tao, hindi lang yun. Magnanakaw ka. Brother, sino pa yung mga publican sa Bible na na-meet ni Jesus Christ? Maliit lang siya. Ang pangalan? Galing oh. Brad, nagtuturo ka na kasi ng bata, kaya gumaling ka na sa Bible. Joke lang. Zacchaeus. Sa sobrang liit niya, umakyat siya sa puno, pero hindi niya alam, si Kristo pupunta sa bahay nila. Sabi niyo, baka dyan, punta ako sa inyo. Tapos anong sabi ni Zacchaeus? Lord, kung meron man akong ninakawan, ibabalik ko ng doble or triple. Kasi yun ang sinabi ng law eh. So yun yung retribution. Kasi ang tingin ng mga Jewish or nung tao nung kanilang panahon, pag ikaw ay publicans, tax collector, matindi ka magpatong. Okay? Ha? Ano bang sangay ng gobyerno yung kapag nagpatong ka ng, kunyari, binili mo lang 15, benta mo 100. Pwede mong isumbong sa ano?
DTI, no? O DTI. Dahil sila ay nag-work sa Romans, okay, parang nananamantala sila. Anong tawag doon? They take advantage. Ang buwis halimbawa ay 10% lang, dodoblehin nila yun. That's how they collect money, yung mga publicans. Kaya sila tinawag ng mga sinners. Magnanakaw sila. Nagte-take advantage sila. At walang magawa yung mga pobreng Hudyo ng panahon na yon. And just look at the situation here. And when that is so andon si Matthew, mga tax collector, kasama nila si Jesus at ang mga disipulo ni Jesus Christ. For they were many and they followed him. And verse number 16. And when the scribes and the Pharisees, now, palagi na natin pang explain. Yung skriba ng Old Testament tsaka yung skriba ng New Testament, magkaiba yun, ha? Merong mga scribes na nagtatransmit lang ng Old Testament, ng Pentateuch, ng writings. Pero yung mga scribes nung panahon ni Jesus Christ, sa Life of Christ, pinag-aralan niyo yan, hindi lang sila basta nagtra-transcribe or inaano nila, nililipat nila, ina-transfer. Hindi lang sila nagkakopy ng law, kundi ine-interpret, expert sila. Okay? Pharisees, same. Hindi sila katulad kasi yung scribe. Pwede kang, pag ikaw ay scribe, Pharisee ka din. Pero hindi ibig sabihin Pharisee ka, scribe ka. So, mga elite tong mga scribes. Itong mga Pharisees, ganun din, mayayaman. Nung nakita nila ito, eat with publicans and sinners. Nung nakita nila si Jesus Christ, kumakain kasama ang mga tax collector, mga makakasalanan, meron silang binato sa mga disipulo ni Kristo. Bakit siya kumakain? Yung leader ang binato at umiinom kasama ang mga publikano at mga makakasalanan. Hindi dinali yung mga disipulo. Dinali si Jesus Christ. Kaya nga sa leadership, everything rises and fall in leadership. Pag ikaw ay nasa leadership position, ikaw ang laging masisita. So si Jesus Christ, talagang gusto siyang i-eye ng mga religious elites. Now, why? Ikaw ba, nung time nila, kapag ikaw ay nagpapasok sa tahanan mo at nagpakain ka ng kahit strangers, it talks of communion, fellowship, pakikipag-ugnayan. So, that's their culture. At kahit naman sa panahon natin ngayon, ang pagsalo sa pagkain ay simbolo ng pagtanggap at pakikipagkaibigan. Nagtaka itong mga publikano. At nung narinig ni Kristo ito sa verse number 17, now, hindi natin alam kasi pag binasa mo yung Bible, ano ba to? Habang nagtatanong, gano'ng kalayo si Jesus Christ sa mga Pharisees? Sa sobrang daming tao? Or malakas ba silang magsalita? Or sinasadya lang nilang, alam mo yung nagtatanong ka sa isang tao, pero pinaparinggan mo talaga yung isang tao. Hindi natin alam. But we know na kahit hindi nila ipamutawi ito sa kanilang sa mga bibig, nababasa ni Kristo ang kanilang mga puso. Narinig ni Kristo. At ang sabi ni Kristo, they that are whole have no need of physician. Sila na mga magagaling ay hindi kailangan ng manggagamot. But they that are sick, kung doon silang may mga sakit, ang nangangailangan ng doktor. Hindi ako pumarito upang tawagin ng mga matutuwid, kundi ang mga makakasalanan sa pagsisisi. So now, my brother and sister in Christ, nalaman na natin kung ano ang nangyayari dito. Because Jesus' teaching
And then nakita niya si Matthew, tinawag niya, sumunod si Matthew. And then merong party sa bahay ni Matthew, nakita siya ng mga Pharisees and scribes, and then nagtanungan sila. Si Kristo umiinom at kumakain kasama ang mga makakasalanan. And that is so unique with our Lord Jesus Christ. Our title of our message tonight is Jesus, si Jesus, ang kaibigan ng mga makakasalanan. Jesus, the friend of sinners. Now, anong mga makabagay na makikita natin dito, mga kapatid? Si Kristo bilang kaibigan ng mga makakasalanan. Alam niyo bakit hindi nag-grow yung church natin? Nung pastor school, may isang sagot dyan sa Ephesians Hindi talaga mag-grow ang church kapag walang unity. So yun. Ang church ba't di nag-grow kasi walang, ano yung ibig sabihin ng unity? Unity doesn't mean uniformity. Hindi ibig sabihin pare-parehas tayo ng tabas ng buhok, pare-parehas tayo dapat ng kulay ng damit pag Sunday, o dapat pag maglakad tayo, uniform, dapat ditong lalaki, dapat ditong babae. Maganda yun para sa kaayusan, but that doesn't mean unity. Unity is not uniformity. But unity is, in the Bible, it means pagkakaroon ng isang isip. Bakit hindi nag-grow ang church? Kasi walang unity. Walang pagkakaroon ng isang isip. That's in the book of Ephesians. And the other one is, here, we stop engaging ourselves with the unbelievers, sinners, people, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nung ikaw ay bagong save, may mga na-invite ka pang mga friend mo na hindi pa Christian, pero nung matagal ka nang save, wala ka nang ma-invite. Kasi nag-stop ka nang makipag-engage sa kanila. Okay? Nag-stop ka nang makipagkaibigan. Hindi mag-grow ang church kung wala tayong engagement. Kaya nga, yung fellowship, maganda yan. Lahat ng mga activities sa church, maganda yan. Pero kung hindi tayo magkakaroon ng balance, na tayo ay makipag-engage sa mga hindi pa mananampalataya, ang mga churches today, it will just survive. Yung church na magkakaroon lang ng member kapag meron ng anak na kapatiran. And then, ganun lang din. Magsusurvive lang. Pero kung gusto mo ng growth, pero hindi iisa yung isip natin, na i-balance yung mga ministry, because sometimes, sobrang bombarded tayo ng mga ministry sa church. Pero yung ministry, parang naglolokohan lang tayo. Hindi naman tayo nag-grow sa isa't isa. It's just for the sake of having the ministry. Pero wala tayong balance going out there. Kaya dito sa church in application, dapat meron talaga kang once a month or once a week. Yung once a week, parang since marami tayong worker or Bible students, dapat matik na yun. Pero sabihin na natin, pinakakarnal na kayo na Kristiyano, kahit yung mga Bible student. Dapat once a month, nagsiset up ang church ng program kung saan involved lahat ng mga members to go out. So, to engage with the people, magkaroon ng program like what Jesus Christ did. He engaged himself to people. Anong unang bagay na makikita natin dito? Diyan pa ba kayo? Number 1, sa verse number 14. Jesus saw the sinner. Nakita ni Jesus ang mga makakasalanan. Nakita ni Jesus ang makasalanan. Si Levi ay isang maniningil ng buwis. Isang taong kinamumuhian at itinuturing na traidor ng kapwa Hudyo. Pansinin natin na hindi lang nakatingin si Kristo sa panlabas
ni Matthew, kundi sa kanyang kaluluwa. Brother and sister in Christ, ikaw at ako, nakikita tayo ni Jesus Christ. Nakikita niya tayo na we're trying. Okay? Yung kantang, He looked beyond my faults and saw my need. Naiintindihan ba natin yung ibig sabihin ng kantang yon? At kumbaga, at our worst, God looked beyond that. Nakita niya yung ating pangangailangan. Kaya ayaw ng ibig sabihin ng Hebrews chapter 12, verse number 2. Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the same. Bakit? Bakit sa lahat ng mga papagdadaanan ni Kristo, in-endure niya yung cross? What is the joy behind that? Nakita ni Kristo, you and me, He saw you and me, the people na nangangailangan ng salvation. Now, God in His wrath, God in His justice, pwedeng gawin ng Diyos. Okay? Walang sisisi sa Kanya na kung hindi niya tayo ililigtas. If Christ will just lay down the cross and Jesus Christ will say, it's enough, I'm done, my angels come here, just get me. No? Walang isa man sa atin ang magsasabi, Lord, bakit di mo ginawa? Bakit di mo tinuloy? We don't have the rights to say that. Because we just came from the dirt, pinaka-weak kind of earth, Adama, red earth. But, who for the joy that was set before him, despising the shame, endured the cross. Nakita ni Kristo, nakita niya tayo. Nakita niya tayo na mayroong kaparusahan. Psalms chapter 7, verse number 11. Napupuot ang Diyos sa mga makakasalanan araw-araw. Merong tragedy, merong punishment. But Christ looked beyond our fault and saw our needs. Tayo ay iniligtas ng Panginoon. Marahil katulad tayo ni Levi, iniiwasan tayo ng tao ngayon, pero hindi tayo iniiwasan ni Kristo. So same with us, brothers and sisters in Christ. So you may have all the blames in yourself that you are like this, you are not good enough, self-insecurities, why you're not growing, etc., etc. But remember that when God looks at you, hindi niya nakikita yung mga insecurities natin, kundi nakikita niya si Kristo na nasa atin. Kaya nga, yung Bible, in-emphasize yung in Him, na kay Kristo na tayo. At bilang church, matuto tayo na tignan yung mga tao kung paano tinitignan ng Diyos ang mga tao. So look at people that they are created in God's image. Imago Dei. Created in God's image. 'Di ba? Yung mga Pentecostal, bakit mali sila? Chapter 1 pa lang ng Genesis, mali na agad interpretation. Nung let us make man in our own image, angels daw ang kausap niya doon. No. Hindi kasi sila naniniwala sa Trinity. Hindi lahat ng Pentecostal. Kaya ang kausap daw ng Diyos doon, yung mga anghel. Di ba? Very wrong. The Godhead. Hindi tayo sa wangis ng anghel, kundi sa wangis mismo ng Diyos. So nawa, tanggalin natin yung barriers na kapag ang isang tao merong tato, papunta na kaagad na impyerno. Merong hikaw, wala nang pag-asang maligtas. Ba? Geng-geng magsuot, hindi na mahal ni Kristo. Ayaw natin sa mga taong nagtuturo ng pinili lang, pero ikaw, ang attitude mo, namimili ka ng sosolwiningan. Di ba? Ikaw ang totoong hyper-Calvinist kasi namimili ka ng bibigyan ng tracts.
O, di ba? Number two, hindi lang nakita ni Kristo ang makasalanan, kundi tinawag niya si Levi, tinawag niya ang makasalanan, ang mga makasalanan. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. Inanyayahan ni Jesus si Levi at lubos na nagbago ang kanyang buhay. Imaginin mo, si Matthew, first book in the New Testament, though it is not the oldest in the New Testament. Scholars believe that it's Mark. But in our canon, they place it at very first because of the genealogy. Okay? The beginning. This is the generation. Okay? Pero, yung stigma ng tao na traidor ka, na makasalanan ka, na taksil ka, na parang wala kang pag-asa, magnanakaw ka, pero nakita ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, ginamit ka ng Panginoon. Hindi sinabi ni Kristo sa verse number 14, ayusin mo muna ang buhay mo, tapos tsaka ka sumunod sa akin. Sa halip, kung ano yung kasalukuyang sitwasyon ni Levi, tinawag siya ng Panginoon. You know what? Listen to this, mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan, sa sobrang tagal na natin bilang isang Kristiyano, iniisip natin na pati yung paglilinis ng kasalanan, kaya mo nang gawin. We're asking God for our cleansing, for forgiveness. But the fact that you don't want to go to church, you don't want to go ministry again, because you're trying by your own self, hindi mo sinasabi sa sarili mo yun. But it's just in your mind. Na ayusin ko muna ang buhay ko, ganyan, 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 tsaka ako lalapit sa Panginoon. Wrong. That is pride. Pride yan. Alam niyo yung mga nagpapakamatay? Prideful persons yun. Mga mapapride na tao. Dahil di na nila masolve ang kanilang problema sa sarili ng kapananan. At ayaw nang aminin ng shame, ayaw nang aminin ng guilt, etc., etc. Same with Christians. You're killing yourself. Kapag iniisip mong kaya mong baguhin yung sarili mo, don't fool yourself. Come to Jesus as you are. Kaya ang ganda nung kanta talaga eh. CCM yun pero pinost ko eh. Alam niyo, hindi lahat ng CCM bad. You can listen to that but don't sing it here. 'Di ba? May mga standard tayo sa music. Pero in our own personal, 'di ba? Instead of listening to those songs, you explore the genre, etc., etc. Ang sabi ng kanta, meron tayong I got dust in my Bible. You got dust in your Bible, but you have your brand new iPhone. And look at the lyrics. No wonder why we feel this way. Yung Bible mo, wala, ang daming alikabok, pero yung cellphone mo, bago. Tapos magtataka ka, bakit ka laging malungkot? Bakit ka depressed? Bakit ka stressed? Bakit wala kang maayos na mental health? Alam mo, sisisihin mo, mental health. Kristiyano ka na, asa ka pa rin sa psychology, sa psychiatrist. Yes, we can go to them, but they are not our first resort. Okay? Ang main issue, ikaw. Hindi ka lumalapit sa Panginoon. Ikaw mismo. No wonder why we feel this way. Kasi, kung naniniwala ka na ang Biblia ang sagot, kaya totoo yung pag naging Kristiyano ka, hindi mawawala yung mga heartaches, yung trials in life. Totoo yun. Pero hindi mo na siya haharapin mag-isa. Kasama na si Jesus Christ. So, brother and sister in Christ, come as you are. Okay? Huwag mong antayin yung panahon
Magpakatotoo ka lang kasi sa sarili mo. Hindi mo kaya ang Christian life ng ikaw lang. Hindi naman sinasabi ng Panginoon. Nakakita ba kayo ng verse sa Bible na be strong in yourself? Ha? Nakakita na kayo ng ganong verse sa Bible? Anong lagi nakalagay? Brother Cards. Anong lagi nakalagay? Be strong in the Lord. Hindi sinasabi ng Panginoon, maging malakas ka. Sinasabi ng Panginoon, maging malakas ka sa Kanya. You don't do it alone. You don't need to do it alone. Do it with Jesus Christ. And Christ is still calling you today. Yes, we are purchased by His blood, and yet, to live in a Christian way is not an easy path. Kailangan mo ang Panginoon. Walang makasalanang hindi kayang baguhin ng biyaya ni Kristo. Kaya, if you made some poor decisions in your Christian life, and hanggang ngayon lugmok ka pa din doon, walang kasalanan na hindi kayang baguhin ni Kristo. Do you believe that? Imaginein mo, bakit kaya maraming mga Christian ayaw ng prison ministry? Yun ang ministry na hindi ko pa naranasan, prison ministry. Bakit kaya? Pero ang isipin mo, yung mga taong nasa kulungan, hindi naman lahat. Kung ang nakakulong doon, yung pumatay doon sa TBNS driver, na parang binibiyak yung puso parang kinukuha yung mga laman loob. Diba? Nang rape, pumatay, etc. etc. Sa tingin nyo, meron pa kaya silang pag-asa? Hindi na ba sila papatawarin ng Panginoon? Mga kapatid, walang kasalanan ang hindi kayang baguhin ng biyaya ni Kristo. So, kamusta tayo? Tumutugon ba tayo katulad ni Matthew, ni Levi? Na ang Panginoon ngayon, patuloy kang tinatawag. Follow me, follow me, follow me. That is discipleship. Discipleship is following Jesus Christ and helping to follow others. Only a disciple can make a disciple. Kung sasabihin mong sumunod tayo sa Panginoon, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon, wala pong mangyayari. Second to the last, andyan pa po tayo. Parang medyo binagalan ko mag-preach kasi verse number 15. At nangyari nang siya'y nakaupo sa pagkain ng bahay ni Levi, marami ang nagsikain kasama si Kristo. Nasabi natin kanina na ito ay simbolo ng pagtanggap at pakikipagkaibigan. Pansinin po natin, hindi po compromise ang gusto ni Jesus Christ, kundi lumapit siya upang baguhin sila. So, anong kaibahan natin na pag-carnal tayo, nakikisama tayo sa mga unbeliever nating kaibigan, kung nawala tayong pag-iisip na para ma-engage sila at madala sila sa church. Okay? Tandaan natin, nung si Kristo nakahaligulo sa kanila, hindi si Kristo ang na-impluwensyahan. Sila ang na-impluwensyahan ni Christ. And same with us. Now, if you will go to your reunion, you should have this mind na binago ka na ng Panginoon and you will invite them in the church or you will share the gospel. Kaso, bakit pumupunta sa reunion ang mga tao para ma-meet uli yung kanilang pinagtagpo pero hindi tinadhana? Mga totga, the one that got away. Yung mga dating magkasintahan, kakainlaban ulit. Ganun na nangyayari. Pero maging malakas tayo sa Panginoon, pag mayroong mga engagement na ganyan, sige, pumunta ka. But with the mind that you will influence them with the gospel. That is not a compromise. That is having this purpose na ma-share sila ng salita ng Diyos.
The question is, nakikisalamuha ba tayo sa mga nangangailangan ng gospel? So, huwag tayong humintong makipagkaibigan. Kasi, sino ba dito sa atin na na-invite ka? Bihira, di ba? Karamihan, yung may studies na na-invite sila ng kaibigan nila, kaya sila naging Christian. Halimbawa, si Brother Ricardo, di ba? Na-invite ng kanyang kaibigan, Kaibigan. Classmate. Kasi pag namali ako ng pronouns, baka kaibigan, friend, classmate. Napunta siya dito. Kaso lang, pag sa kaibigan mo, ang tingin sa'yo, yung sabi ng nanay mo na, anak, huwag kang sasama sa mga kaibigan mo na mga barkada mo na bad influence, tapos nakaganto ka. Hindi alam na nanay mo, ikaw yung mastermind. Kung sinabihan ka ng nanay mo na huwag sasama sa bad influence, yun pala ikaw yung mastermind. Aray ko. Di ba? Brother Caleb? Ito si Brother Caleb. Maganda ang leadership nito, matindi ang influence. Magaling siya may pagkaibigan. Dapat magkaroon lang ng training. Kung paano yung kaibigan mo, ma-invite mo sa church. Minsan kasi pag sinabihan mo na nahihiya ka na, anong ginagawa mo sa linggo? Tara, church tayo. Minsan, parang nahihiya ka na sa ganun. So, i-develop lang. May mga gift na ganun, mabilis yung makipagkaibigan. Ayan. So, don't stop. Huwag tayong matakot makisama sa layunin ng pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. And last but not the least, in verse 16. So in verse number 1, nakita ni Kristo ang makasalanan, tinawag ni Kristo ang makasalanan, nakasalo si Kristo sa mga makasalanan, at ito yung isa sa pinakamaganda, Verse 16-17, ipinagtanggol ni Kristo ang mga makakasalanan. Nung narinig ni Kristo, yung bulong-bulungan ng mga Pariseo at ng mga scribes, bakit siya kumakain kasama ng mga to? When Jesus heard it and said unto them, hindi ang mga malulusog o mga magagaling o mga walang sakit ang nakakailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ako ay naparito upang tawagin ang mga matutuwid. Hindi upang tawagin ng mga matutuwid, kundi ang mga makakasalanan upang magsisi. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa halip na umurong si Kristo, ipinahayag ni Kristo ang kanyang layunin na magdala ng kaligtasan sa mga may sakit. Hindi ba tayo natutuwa na ang Diyos ang tagapaligtas na tumawag sa atin sa kaligtasan, na nagbabago ng ating buhay at sinasamahan tayo. Hindi lang yon, niligtas tayo, binabago tayo, sinasamahan tayo. Hindi lang yon, mga kapatid. Ano yung sunod? Pinagtatanggol tayo. Remember that old songs, that old special numbers that we singing here before? When Satan look at us, he knows everything about who we are, about your greatest fear, about your weaknesses, about yung mga madidilim mong kasalanan, yung mga nakakahiya mo, lahat ng guilt, alam yan ni Satan. Alam yan ng Diablo, alam yan ng kaaway natin. And every day, at the throne of the Father, the accuser of the brethren, and that is Satan, always accusing us. Si ganto, ganyan. Nag-aaral, pero hindi matinong mag-aral. Si Brother Adrian, ganto. Sobrang maningil sa joyride. Joke lang ano lang yun? Station. Si Caleb, ganto, ganyan. Di nagbabayad sa gasoline station. Yun ang sasabihin lahat. Si Harvey, may anger issue palagi. Example lang, hindi totoo. Lahat ng mga kalokohan natin, alam ni Satan. And he's accusing us. Yung mga nag-church dyan sa PBBC. Diba?
Ganito ang ugali, di nagbabago. Ang dami. Alam na lahat ng Satan. But in the book of Revelation, we find Jesus Christ. He's there, standing, mediating for us. Hindi, kung sa atin, lahat ng sinasabi ni Satan, guilty tayo. He knows everything about us. But because Christ is in us and we are in Christ, araw at gabi, pinagtatanggol din tayo ng Panginoon na hinugasan na tayo ng kanyang dugo. Your past, present, and future was already forgiven by the Lord because of who we are in Christ. Pinagtatanggol ka ng Diyos. Naalala ko dati nung nandun pa kami sa dating maliit na bahay-sambahan. Pastor Bong asked this question. Sino ang walang kaaway dito? And with my full confidence, I just raised my hand. And Pastor Bong said, unang sinungaling. And may nagtaas pa, isa. Pangalawang sinungaling, pangatlong sinungaling. Alam mo, unang mong kaaway, Brother Caleb. Sino mo unang mong kaaway? Oo. Alam mo sino? 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 Sino daw? Minsan, kapag may mga nagagawa tayong mali, panay sisi tayo kay Satan. Tandaan nyo, si Satan, hindi yan omnipresent. Okay? Panay sisi tayo sa kampon ng kaaway. Minsan, panay sisi tayo sa sistema ng mundo. Panay, sasabihin natin, life is unfair, life is unfair. Pero ang totoo, ang kaaway mo, sarili mo. Di ba, Brother Bart? Sarili mo kaaway mo. But wag kang uminom ng mga gamot, ha? Yung sinasabi ni Pastor Mga, baka kaaway ko pala sarili ko, ininom mo yung mga gamot. Ang kaaway mo, sarili mo. Yung palagi mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya yan. Wala na akong pag-asa. Ganito na lang ako. Wala na akong magagawa sa ministry. Etc. etc. Ang dami mong kasinungalingan na sinasabi sa sarili mo. At magiging dahilan para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Pero please do remember na kahit yung old nature natin, yung sarili natin, Christ is, the Holy Spirit of God is in us and is telling us that He named us beloved. Tinawag tayo ng Panginoon, minamahal. And God knows your name. Alam ng Panginoon yung pangalan mo. Hindi lang alam ng Panginoon yung pangalan mo. Sabi ni Charles Spurgeon, ang ganda nito. God knows lahat ng mga paghihirap natin, trials natin. Yung sinabi niya na, alam ng Panginoon lahat ng ating buntong hininga. Yung buntong hininga, ito yung words cannot find how difficult it is. Na sobrang hirap. But God knows everything. And God is there convicting us, the Holy Spirit of God. Pinagtatanggol tayo kahit sa sarili natin. Okay? Kaya, wag mo nang pagsinungalingan ng sarili mo. Enough. Enough is enough. Habang buhay, meron ka pa ring pag-asang magbago sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, palalahanan ko lang tayo. Kalahati na ng taon ang nakakalipas. Ano na ang na-accomplish natin para kay Lord? Ganito. Dami akong ginawa para kay Lord. Tanong, totoo ba yan? Kamusta na? Yung January, sinasabi mo sa sarili mo, Lord, yung mga kabataan doon sa taas, bibisitahin ko na ulit sila. Kamusta na? Ilang beses mo silang chinat? Pinuntahan mo na ba sila? Lord, mag-soul winning na po ako. Kailan ka nag-soul winning? Nung January hanggang ngayon. Lord, yung mga tracks ko sa bag, ubusin ko na. Hanggang ngayon, 10 pa lang yung nababawas.
Lord, mag-uumpisa na ako magbasa ng Bible. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa Genesis chapter 5. Natigil ka sa genealogy. Lord, maging tatapat na ako sa giving ko. Lord, ganyan, 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 ganyan. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos, every day, every morning, He's renewing us because He's faithful. Palaging bago. So, talo ka kahapon, bukas, panibagong laban. Ipanalo mo ngayon sa tulong ng Panginoon. So, kung meron mang dahilan, bakit yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagpapatuloy kay Lord, please surrender it to God. Lalo na yung sa panahon natin ngayon. Yung mga cellphone natin, mga gadget natin, yan ang nagiging dahilan. Nagiging addict na tayo. Kaya, sabi ng isang stand-up comedian na Christian, pagdating sa langit, ayaw tayong kausap ng mga matatandang Kristiyano. Bakit? Ako, sumuko ko sa Panginoon, sinuko ko lahat ng yaman ko. Sumunod ako sa Kanya. Tayo, anong ibibida natin sa langit? Ikaw, ano sinuko mo sa Panginoon? Nag-fasting ako ng 1 meal. Ha? Ano sinuko mo sa Panginoon? Naging maaga o 5 minutes early ako sa church. Sabi nga ng isang pastor, alam nyo, yung word na surrender, sacrifice, hindi yan appropriate kay Lord. Bakit? Kasi tama lang na gawin mo yun. Brother Cards. Hindi ka dapat magreklamo. Tama lang na gawin mo yun. So mga kapatid, Jesus Christ is friend of sinner. Christ is our friend. We're still sinners. And Christ is still calling us. He wants us. He's always waiting for us. At ipinagtatanggol tayo ng Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, we are so grateful for this moment na ibinigay niyo po sa amin. Sa sandaling nakapagbulay-bulay kami ng inyong salita. Nawa po makita po namin ng mga tao as you see them, O God, as created in your image, that you love them. Nawa po, hindi po namin stop yung engagement namin sa mga unbelievers. Hindi, kaya pag salamuha po kami, ma-invite po namin sila sa church. Lord, nawa ituon niyo po ang sarili namin sa inyong salita. Sabagat ito po ang makakapagpalago sa amin. Lord, tulungan niyo po kaming magkaroon ng puso ng paglilingkod sa inyo, magitotoo kami sa inyo in each every day of our life. Most especially sa aming pong public worship service here sa church. Lord, tulungan niyo po kami na in these last days, maging tapat po kami maglingkod sa inyo. And tapos na po ang half of the year and yet parang wala po kaming nagawa in our Christian life. Mga accomplishment namin. Lord, tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya ang buhay na wala po kayo. Thank you, Lord, for your word and the conviction of the Holy Spirit. And to our brother and sister in Christ, it's time to respond to the word of God. Christ still, nakikita ka ng Panginoon. He knows what's in your heart. He knows what you're thinking. He knows your heartache, everything. Why not come to the altar and give it to the Lord? Let's kneel to the Lord and He will listen to our hearts. Let's have a private moment with the Lord. And after a minute, Pastor Bong will come to close us in prayer.
Heavenly Father, we thank you so much sa iyo, Lord. Salamat sa mensahe sa iyo at natin sa iyo. Father, salamat ko po na kami, mga anak ninyo, ay huwag namin i-touch or distance yung sarili namin sa mga tao na kailangan pa ng kaligtasan. Because we know for sure na ito po ay friend of sinners at we want to save people. At nalayan ko po, Diyos, na kami po ay sigasig, bagay ng kaluluwa. At patuloy niyo pong gamitin ang bawat sa ng Diyos. At I'm praying, mga kapatid po, dahil na pinahingatan niyo po sila. Please, so mga discussion. Pati ang Lord. mga nananira ka kasi ng pagaling ng mga po, kinakasalan. May mga negosyo, maraming po sa Diyos ng business at yung mga kalaman na nag-work, 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 at maraming po ng mga sa ating pagkakuan, pagkakuan, sa inyo, ang